Magandang araw! Ang gagawin natin ngayon ay wooden trophy na gagamitin sa Anihalad Festival 2024. Nag-prepare ako ng patterns na paghuhulmahan ng hugis sa retasong kahoy. Isinulat ko na rin kung ilang piraso ang ikakating niya sa bawat hugis na ito. At dahil tigta-3 trophy sa bawat event, kaya tigta-3 bawat design ang pinapautit natin. Nakakabulol yun ah. At ito na nga, naikat na ng tiyo ang mga retasong kinakailangan natin i-assemble. Pinalagyan din natin ng groove sa bawat gilid para may kaunting dating, mabigyan ng emphasis ang bawat edges. Ang prosesong ginamit dito ay mano-mano lang. Ginamitan ng iba't ibang sukat ng lagari at magkakaibang sukat rin ng tigib, pait o chisel. At eto na, bubutasan na ng tiyo ang stand na pagpapasukan ng ginawa nating disenyo. Isa sa mga gustong-gusto ko sa mga gawa ni Tiyo Siloy ay ang pagkapulido. Hindi pumapayag na sakto lang, gusto niya talaga di kalidad ang magagawa niyang produkto. Dala na rin siguro ng matagal na experience. Nakasanayan na niya ang mga gantong trabahong kahoy. Ito na ang kinatandaan niyang trabaho kaya master na niya ang craft na ito. Pagkatapos may isukat ang body ng trophy sa pagpapasok ng butas sa base nito, pansamantala muna nating paghihiwalayin yan dahil kailangan munang ukitan ng mga title ang bawat base. Alam mo ang maganda sa wooden trophy? Hindi ito nababasag kahit mabagsak. Hindi gaya ng glass trophy. Hindi rin ito kakalawangin gaya ng mga trophy made from metals. Tumatagal ito ng kahit ilang taon na hindi kumukupas basta magawa lang ng maayos at tama ang preparation ng finishing mula sa pagsasanding, sanding sealer at sa desired mong ilang patong ng varnish. Paniguradong aabutin pa ito ng mga anak mo, kapwa-apuhan mo, basta huwag naman susunog ang bahay nyo. Huy, wag naman. So ayan, all set na. Tapos na ang party ni Tiyo. Part 2 na tayo sa part ko naman. At eto na nga, meron na tayong may finish na 2 sets of trophies. 3 trophies for Anihalad Festival Queen and 3 for street dancing and showdown as well. Our next move is to engrave the title image. Ang aesthetic kasi tingnan yung hindi mo lang basta nakikita nakasulat ka kundi nakaukit ka sa puso niya. Charot. Iba din kasi talaga ang dating kapag engraved and emboss yung name compared sa nilettering lang. After natin mag-engrave yung title ay yung name naman ng event ang i-emboss natin vertically sa wood parquet. At napakaganda talaga niyang tingnan. Nakakapa-kapa mo ang bawat letrang nakasulat. Sa prosesong ito naman ay gumamit tayo ng mini die grinder. May iba't ibang bala siya kasama dito ang mga mini sanding paper na magagamit mo sa mga makukuting parte. Ang sarap sa feeling no? Kapag unti-unting nagmamaterialize yung kahapon ay nasa isip mo lang. Ngayon ay visible at nahawakan mo na. Hindi rin biro mag-planning. Gagamitan mo ng matalas na pag-iisip at syempre gagamitan mo ng lakas pagdating sa fabrication. Kaya sa mga nagpapagawa, unang-una nating isaalang-alang ang talent, skill, oras at panahon na ginugol ng worker para makabuo ng mga handmade craft na gaya nito. Sabi nga ni Louis Nisser, a man who works with his hand is a laborer. A man who works with his hands and his brain is a craftsman. But a man who works with his hands and his brain and his heart is an artist. At yun na nga, natapos na nating pangalanan lahat ng trophies. Susunod natin gagawin ay gagawa naman tayo ng pattern na pagsusukatan ng ikat nating acrylics. Medyo matrabaho kasi kapag acrylics kadalasan ay straight cuts lang para madali. At dahil ginusto natin yung mga pakurubang design, wala tayong ibang option kundi sundan yung mga pakurubang designs. Folder ang ginamit nating pang-pattern para medyo matigas kahit manipis. Kapag cartoon kasi medyo makapal kung ikakat at hindi rin consistent yung edges, natutupi ng lapis katagalan. Mano-mano din natin kinat yung acrylic na ito ng mini grinder natin. At ginamit ko din yung soldering iron sa pagpapalambot ng mga gilid. Mahabang pasensya ang gagamitin mo sa pagkakat at papakinis nito. Magpatugtog ka ng music para di ka mainip, kanta-kantahan mo lang. Nga pala kung susubukan mo ito, magsuot ka ng mask kasi delikado sa bagay yung mga pinong talsik na acrylic. At hindi rin kasi kaya yung amoy. Parang amoy dental clinic, yung tipong nagpapaklining ka ng ngipin. Pero seryoso, ganun talaga ang amoy. Finally, eto na ang finished product natin. Hindi ko lang nakuna ng video yung pag-varnish natin Ginamitan natin ito ng polyurethane para solid sa tibay ang proteksyon ng kahoy. After ng finishing touch, ready na yan para sa awarding night ng nagagandahan nating festival queens at kinabukasan naman ay sa awarding na street dancing competition. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!